Ito yung hinihintay natin at lagi nating ginagawang panawagan at apila sa ating Pangulo na gumamit ng kamay na bakal, tapangan, ang liderato, huwag pabayaan at huwag tangkilikin ng mga pasaway o tamad sa ating pamahalaan. Ito, may sagot na po ang Pangulo sa ating mga panawagang ito at kagustuhan din ng mamamayang Pilipino ng mga pagbabago ngayon natitirang 3 taon na lang ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Pangulong Marcos sa interview sa kanya. Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, anong nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo, para sa tao. Hindi mo pala kaya, sige, may paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Marami na. If you're not helping get out of the way, kung di mo kami tutulungan, umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. Whatever get out of the way means you're fired, whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Ayun, ang galing nung paliwanag ng Pangulo. Ayan ang kailangan natin. Yan si Pangulong Marcos. Hindi natin narinig ito before, hindi natin naramdaman, pero ginagawa na niya. At ngayon, hindi lang ginawa, sinasabi pa in public. Sisipain niya, tatanggalin niya. Kahit kaibigan, kahit mahal pa nila ang isa't isa, kung sino man yan. Maging warning po ito. Yan, Mr. President, ang kailangan ng mga Pilipino ngayon. Lalo na ang mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na supporters po ninyo, Mr. President. Hindi ako nagkamali sa aking mga apila at panawagan sa nakaraang mga video natin. Kailangan natin ng matapang at merong kamay na bakal na gagawin ng Pangulo. Hindi pwede yung palaging okay lang. Hindi pala. At yun na nga ang sinabi ng Pangulo ngayon. Performance, hindi pagkakaibigan. Kakayanan, hindi ang pagkakaibigan. Accomplishment, hindi ang pagkakaibigan. Yun po ang basihan ng Pangulo. Sisipain niya, sisibakin niya, tatanggalin niya kahit anong posisyon sa pamahalaan. At ngayon nga po ay ongoing ang evaluation. Tinatanggal ang ibang cabinet secretary o inililipat sa ibang posisyon. Ang purpose niyan, kung hindi siya naging epektibo sa kabila, ililipat sa kabila. Pag hindi pa, aalis din yan. Tatanggalin din yan. Ganon din ang mga YOSEC, ASEC, Director, General Manager, Presidente or Chairman at iba pang mga posisyon sa ilalim ng Executive Department. Dati ko na sinabi, nasa mga 6,000 to 7,000 ang posisyon na under ng Office of the President. Lahat yan under evaluation. Marami na pala siyang sinipa, tinanggal, hindi lang masyado napapag-usapan. Kasi yan po yung isa sa mga maaaring pagkukulang o hindi nabigyan ng pansin ng mga nakapaligid sa Pangulo na dapat inihahayag nila araw-araw ang mga tinanggal dahil sa mga dahilang kulang ang performance o walang ginagawa. Dapat ganon. Hindi natin naririnig yun eh. Hindi ko alam kung ito ba'y pinagtatakpan ng mga nakapaligid sa Pangulo. Pero ito, nagsalita ng Pangulo. Talaga palang inaalis niya. Talaga palang hindi niya kinukonsente. Bakit hindi alam ito ng mamamayang Pilipino? Sino may pagkukulang? Ayan na sinasabi natin eh. Ang linaw-linaw na sinabi ng Pangulo. Marami na siyang tinanggal. Diba? Nadinig naman niyo yung boses niya. Nadinig naman niyo yung interview. Bakit hindi ito lumalabas? Baya ako'y naghahanap din kasi ako ang traditional media, pero hindi ko rin nakukuha at hindi rin ibinibigay sa akin kasi hindi naman nila ilalabas. Hindi naman natin mahuhukay yung mga sekretong pagre-reshuffle, pagtatanggal, paglilipat ng mga opisyal ng gobyerno. Dapat yan ay nanggagaling sa Office of the President mismo para malaman ng taong bayan na ang Pangulo ay hindi ganun kabait. Kailangan may tapang, kailangan may disiplina. Kasi ang public perception, masyadong mabait ang Pangulo. Pero hindi pala. Meron pa siyang ginagawa ng pagdisiplina sa kanyang mga tauhan. Kaibigan mo hindi. Basta walang performance at walang nagagawa. Sinisibak niya at inaalis niya. Hindi nga lang ho na ilalabas. Yun ang pagkukulang.
Kung sino man po ang merong obligasyon na dapat yan ay isa publiko o dapat yan ay paalam sa publiko, maaaring yun ang may pagkakamali. Inuulit ko, dito sa interview ito ng Pangulo, hindi pala siya mabait. Siya pala'y magaling or talagang dumidisiplina ng mga opisyal na walang performance o walang nagagawa o walang kakayanan. Kung ano at bakit napunta sa kanyang gobyerno at sa pamahalaan, sinisibak niya. Dapat ilatag yun. Lumabas lang ang iso ng matinding palitan dahil nagkaroon ng mass resignation or pinagre-resign ang mga cabinet secretary at mga taga-gobyerno. Pero bago pala yan, nangyayari na at lalong mangyayari ngayon. Kung ginawa ito ng Pangulo nung nakaraan, hindi nalaman ng publiko, ngayon lantad na. Mas marami siyang gagawin. Tama yung sinabi ko nung isang araw at panawagan natin, Mr. President, tapos na ang pagbibigay ng utang na loob. Tapos na ang maaaring nagbalimbing, nagsipsip lang, nagkaroon ng padrino kaya napwesto. Itong natitirang 3 taon, kailangan na matino, paglilinis, pagtanggal sa walang performance, pagtanggal sa mga, sabi nga ng Pangulo, alam daw niya, yun ng bobola lang na opisyal. Doon sa report, ng bobola lang, nagsasalita ng bobola lang, alam ng Pangulo yun. Kaya huwag kayong magkunwari na mga malalapit sa gobyerno, malalapit sa Pangulo. Alam pala ng Pangulo kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo at yan ang kanyang pinagbabasihan. Panghawakan natin ito, mga kaibigan. Mga taga-suporta ng gobyernong ito. Sabi niya, walang kaibigan. Kahit pa kamag-anak, kahit sino pa na malapit sa kanya, kung walang ginagawa, hindi kaya ang trabaho, papalitan niya, tatanggalin niya. Pero Mr. President, sana mas maganda, lalo na kung korupsyon ang isyo, kasuhan. Hindi basta sibakin lang. Dapat panagutin. Kasi pag ang corrupt government official ay tinanggal mo at walang kaso, pabalik-balik lang yung sa gobyerno. Patuloy gagawa ng masama yan kasi hindi nakakasuhan. Kaya sana, Mr. President, pakasuhan mo pa rin. Pag involved sa korupsyon, kasuhan, litisin, panagutin para madala. Yan po ang kailangan natin, Mr. President, dito sa natitirang 3 taon. Magandang indikasyon ito. Kaya ako pinarinig sa inyo ang interview kasi yan ay si Pangulo. Nagsalita na. Sana yung aking mga panawagan at mga topic na alam ko nakakarating sa Malacanang ay isa sa nakatulong, isa sa pumukaw, isa sa mga nanggising, isa sa mga nagpalaala sa ating Pangulo. Yun lang naman ang ating magagawa. Hindi ko karapatan at wala tayong obligasyon na diktahan or utusan ng Pangulo. Ang atin dito pagtalakay lang ng mga isyu, manawagan o mapila kung ano ang tama at magandang gawin para sa bayan. Ayan, sumasagot na, tumatapang na, matapang na si PBBM. Please like and share ng video ito.